Isang tahimik na tanghali sa bahay ni na Catalina. Pumapasok ang sinag ng araw sa maliit nilang bintana. Sa kusina, abala si Catalina sa paghahanda ng sinigang, paboritong ulam ni Tonyo tuwing uuwi ito ng pagod. Si Nona, nakaupo sa sala, nagbabasa ng libro para sa kanyang klase. Nona! Anak! Painging tubig nga! Malapit nang umuwi ang tatay mo! Nay, sigurado kayong uuwi si tatay? Eh di ba nga may rush project sila? Oo naman, sabi niya kahapon, sisiguraduhin niyang makakauwi para makasabay tayo sa hapunan. Biglang may malakas na katok sa pinto. Sunod-sunod. Ate Catalina! Ate Catalina! Buksan niyo po ang pinto! Napatingin si Catalina kay Nona. May kakaibang kabog sa kanyang dibdib. Sino yan? Sandali lang! Pagkabukas ng pinto, nakita niya si Ben, kasamahan ni Tonyo sa konstruksyon. Pawisan, hingal na hingal at halatang balisa. Ate! Si Kuya Tonyo po! Na-aksidente! Nabitawan ni Catalina ang tela sa kamay at naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Kuya Ben, ano pong sinasabi niyo? Ano pong nangyari kay tatay? Kanina, habang nasa ikatlong palapag, biglang bumagsak yung scaffolding na kinatatayuan niya. Narinig namin yung sigaw niya. Anong ibig mong sabihin? Nasaan ang asawa ko? Ben, nasaan siya? Dinala po namin sa Metropolitan Hospital. Kasama po siya ni na Foreman June. Grabe po yung pagkakahulog. Biglang nanghina si Catalina. Halos napahiga na ito sa upuan at nanginginig ang mga kamay. Nanay, si tatay. Hindi pwedeng mangyari ito. Si tatay. Diyos ko, ang asawa ko. Tonyo. Napatingin si Catalina sa altar nila kung saan may litrato ni Tonyo na nakangiti. Nona, kunin mo yung bag ko sa kwarto. Dalhin mo na rin yung emergency money natin sa cabinet. Kailangan nating pumunta ng ospital. Bakit po ganito, inay? Kahapon lang po. Nagbibilin pa si tatay na magluluto ng barbecue sa linggo. Nay, anak, kailangan nating maging matatag. Kailangan tayo ng tatay mo ngayon. Hindi tayo pwedeng bumigay. Hindi pwede. Pero nanginginig din ng mga kamay ni Catalina habang sinasabi ito. Mabilis silang naghanda. Kinuha ang mga importanteng gamit. ID at pera. Sa bawat kilos ay may pangamba. Ate, ihahatid ko na po kayo. May naghihintay pong tricycle sa labas. Bago umalis, sandaling tumayo si Catalina sa harap ng altar. Panginoon, pakaingatan mo po ang asawa ko. Hindi ko po kaya kung mawawala siya. Hindi po namin kaya. Maririnig ang hikbi ni Nona sa background habang nagmamadali silang lumabas ng bahay. Naiwan nilang nakasindi ang kalan. Ang litrato ni Tonyo sa altar ay nakangiti pa rin, saksi sa biglaang pagbabago ng kanilang tahimik na buhay. Ang bawat segundo ng biyahe papunta ng ospital ay parang kabanata ng isang mahabang bangungot para sa mag-ina. Sa loob ng tricycle, mahigpit ang kapit ni Nona sa kamay ng kanyang ina, habang si Catalina ay nakatitig sa kawalan. Ang mga labi ay patuloy na bumubulong ng mga panalangin. Ang ingay ng makina at ang hanging dumadampi sa kanilang mga mukha ay parang malayo. Ang tanging maririnig lang ay ang malakas na pagtibok ng kanilang mga puso.
Pagdating sa ospital, ang emergency room ay isang malabong eksena ng mga nagmamadaling nurse at doktor. Walang makasagot ng tuwid sa kanilang mga tanong. Sir, saan po dinala yung asawa ko? Sa 4th floor po. Critical. Under observation. Yun ang tanging naging sagot ng gwardya. Mga katagang bumabagabag sa kanilang isipan. Lumipas ang oras, walang kumakatok na doktor, walang lumalapit na nurse. Sa labi, si Catalina ay nakaluhod sa chapel. Mahigpit ang pagkakahawak ng daliri sa rosaryo. Si Nona naman ay nakaupo sa waiting area. Ang mga matay namumugto sa kaiiyak. Ang mga segundo ay parang mga taon. At pagkatapos, isang doktor ang lumabas. Makikita sa kanyang mukha ang tila hindi magandang balita. Sorry. We did everything we could. Mga salitang tumimo sa kanilang dibdib tulad ng matalim na patalim. Hindi nakapagsalita si Catalina. Ang mga luha ay tumigil. Parang tumigil din ang mundo. Sa malamig na pasilyo ng morgue, ang ilaw ay kumikinang sa tiles na puti. May amoy ng disinfectants at kamatayan. Ate Catalina, Nona, pasensya na po. Sinubukan kong puntahan kayo kaagad. Nasaan ang asawa ko? Ate, kailangan niyong magpalakas ng loob. Si Kuya Tonyo, hindi maganda yung... Sabihin niyo pong buhay pa ang tatay ko, nagkamali lang sila. Biglang lumabas ang isang attendant. Ma'am, are you ready? Hindi nakasagot si Catalina. Otomatikong tumutulo ang kanyang mga luha. Ate, sama ko sa inyo. Sa loob ng morgue, may isang katawang natatakpan na nasa gitnang bahagi. Dahan-dahang binuksan ng attendant ang takip nito. Hindi! 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 Halos matumba si Catalina nang makita ang mukha ni Tonyo. Ang dating ngiting laging bumubungad sa kanya tuwing umaga ay nawala na. Sa halip, isang dugo ang mukha, maraming pasa at hindi na halos makilala. Tatay! Ang tatay ko! Hindi! Hindi! Nona, tulungan niyo! Tonyo! Tonyo, mahal ko! Mahal ko! Hindi pwede! Hindi pwede! Hindi pwede! Hindi mo kami pwedeng iwan! Tonyo! Tonyo! Yakap-yakap ni Catalina ang katawan ni Tonyo. Hindi alintana ang dugo sa kanyang damit. Paano na kami? Bakit mo kami iniwan, Tonyo? Bakit? Bakit? Ang sigaw at iyak ng mag-ina ay umaalingaw-ngaw sa malamig na silid ng morgue. Isang nakakikilabot na tugtugin ng pagdadalamhati sa kawalan. Lumipas ang mga oras na parang isang mahabang kadiliman. Mula sa malamig na morgue hanggang sa kanilang munting tahanan, bawat hakbang ay mabigat. Parang may mga tanikala sa paa. Ang dating masayang bahay ngayon ay naging bangkay din, tahimik, walang buhay at nalulunod sa kalungkutan. Parang kahapon lang, si Tonyo ay nakatayo sa may pintuan, kumakaway bago ito pumasok ng trabaho. Ngayon, ang kanyang katawan ay nakahimlay sa isang kabaong na kahoy, napapaligiran ng mga kandila at bulaklak.
Ang amoy ng insenso ay humahalimuyak sa hangin, sumasabay sa panalangin at tekbi. Ang unang gabi ay parang walang katapusan. Dumadating ang mga tao, mga kapitbahay, kaibigan, mga kapwa manggagawa ni Tonyo. May dalang pagkain, mga bulaklak at mga salitang pang-aliw na parang hindi naman tumatago sa puso ng mag-ina. Ang bawat pakikiramay ay isang paalala na totoo ang kanilang bangungot. Isang gabi, sa bahay ay puno ng mga bisita, pero ang katahimikan ay mabigat sa dibdib. Mga kandilang nagniningas na nagbibigay ng mahinang liwanag sa mukha ni Tonyo sa loob ng kabaong. Ay anak, kumain ka naman. 2 araw ka nang hindi kumakain. Salamat po, Aling Rosa. Pero hindi po ako gutom. Sa kwarto, maririnig ang pag-iyak ni Catalina. Tonyo, mahal ko. Ang bango-bango mo pa. Parang kahapon lang. Sinuot mo pa ito eh. Tonyo, bakit mo kami iniwan? Bakit? Ate Catalina, may mainit po akong sabaw dito. Salamat. Pero ayoko. Gusto ko lang katabi ang asawa ko. Sa labas ng kwarto. 2 araw na pong hindi natutulog si ate. Puro iyak lang. Si Nona naman, parang estatwa na sa sulok. Kaya nga, kawawa naman. Sobrang bigat kasi. Sino ba naman ang mag-aakala? Biglang maririnig ang malakas na pag-iyak ni Catalina. Tonyo! Tonyo, gumising ka na! Tama na yung pagtulog mo! May pasok pa yung anak natin. Magluluto pa ako ng almusal mo. Tonyo! Tonyo, gumising ka! Gumising ka! Nay, tama na po. Tama na po. Niyakap ni Nona ang kanyang ina. Pareho silang bumagsak sa sahig, magkayakap at umiiyak. Anak, maano na tayo? Wala nang tatay po. Wala nang asawa ko. Ang mga bisita ay nakayuko. Hindi mapigilan ng luha. Ang mga kandila. Patuloy sa pagtitig-tinig, saksi sa walang katapusang pagdadalamhati ng mag-ina. Kung pwede lang kunin ang kalahati ng sakit nila, abay ginawa ko na. Sa labas ng bahay, may bagong dating na mga kapitbahay. May mga dalang pagkain, bulaklak at mga panalangin. Pero alam nilang walang salita o anumang bagay na makakapuno ng puwang na iniwan ni Tonyo. Nay, kailangan po nating maging matatag para po kay tatay. Pero kahit si Nona ay hindi naniniwala sa sarili niyang mga salita. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang huling paalam ng kanyang ama noong umagang yon. Anak, mag-iingat ka. Mahal na mahal ko kayo ng nanay mo. Lumipas ang mahabang linggo ng lamay, tulad ng isang malagim na panaginip na walang katapusan. Ang bawat gabi ay puno ng mga dasal at pagluha, mga alaala ng paghihinagpis. Sa huling gabi, nang maubos ng mga bisita at ang tanging mag-ina na lamang ang gising, parang mas tumitindi pa ang katahimikan. Isang katahimikang kumakain sa kanilang mga kaluluwa. Dumating ang madilim na umaga nang huli nilang pamamaalam. Ang dating masayang linggo na dapat sana'y araw ng pamilya ay naging araw ng paghahatid sa huling hantungan.
Ang mga kampanang tumutugtog sa simbahan ay parang huling awitin para kay Tonyo. Isang himno ng pamamaalam na hindi nila handang marinig. Sa makulimlim na umaga, ang sementeryo ay puno ng mga taong nakaitim. Ang hangin ay mabigat, parang nababalot ng kalungkutan. Nagmula sa alabok, babalik rin sa alabok. Si Nona ay nanginginig habang hawak ang krus, pilit na itinatago ang mga luha sa likod ng itim na belo. Tatay, hindi pa po ako handa. Hindi pa. Si Catalina, nakatayo sa tabi ng bukas na puntod, nakatitig sa kabaong. Wala siyang luha, parang naubusan na sa nakaraang linggo. Ate Catalina, kailangan na po. Sandali lang. Sandali na lang. Lumapit si Catalina sa kabaong. Hinaplos nito ang malamig na kahoy. Mahal, hanggang dito na lang ba talaga? Paano ng mga pangarap natin? Ang bahay na gusto mong ipagawa? Ang kolehiyo ng anak natin? Biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Ngunit ang mag-ina ay nananatiling nakatayo sa ulan. Nay, magkahawak kamay silang tinitingnan ang unti-unting ibinababang kabaong. Sandali lang! Sandali! Tumakbo si Catalina sa kabaong at hinakap ito bago ibaba. Mahal kita! Mahal na mahal kita! Patawarin mo ko kung hindi kita napigilang umalis ng araw na yon. Patawad kung hindi kita nasabihan kung gaano kita kamahal, Tonyo! Tonyo! Nay, tama na po. Tama na po. Unti-unting ibinaba ang kabaong. Bawat tunog ng lubid ay parang kutsilyo sa puso ng mag-ina. Kaway, tingnan mo naman si Catalina. Parang kalahati ng katawan niya. Yun ang inililibing. Habang unti-unting tinatabunan ng lupa ang kabaong, si Catalina nakatayo, ngunit blanko ang muka. Ang ulan ay humahalubilo sa kanyang mga luha. Paalam, Itay. Ingatan niyo po kami mula sa langit. Nang matapos ang seremonya, ang mag-inay nananatiling nakatayo sa harap ng puntod. Ang mga tao ay unti-unting umaalis, nag-iiwan ng mga bulaklak at mahihinang salita ng pag-along. Kasama ng katawan mo, inililibing ko na rin ang lahat ng pangarap natin. Ang mga plano, ang kinabukasan na dapat sana'y sama-sama nating haharapin. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, parang ang langit mismong nakikiramay sa kanilang pagdadalamhati. Ang mga araw matapos ang libing ay dumaan tulad ng mga aninong madilim, walang kulay at walang buhay. Ang dating masayang bahay ay naging isang bangungot na mga alaala. Sa bawat sulok ay may mga gunita kay Tonyo. Ang kanyang tsinelas sa tabi ng pinto, ang kanyang baso sa kusina, ang kanyang paboritong upuan na ngayon ay walang laman. Unti-unting kinakain ng katotohanan ang mag-ina. Ang mga bayarin ay nagdatingan na tulad ng mga alon ng bagyo. Sunod-sunod, walang awa. Ang kaunting ipon ay mabilis na nauubos sa gastos ng libing. Ang mga resibo at sobre ay nakatambak sa mesa. Bawat isa ay paalala ng realidad na hindi nila kayang harapin nang wala si Tonyo. Maaga pa, bandang 7:00 ng umaga, tahimik ang kalye maliban sa mga ingay ng ibon. Biglang may malakas na katok sa kanilang pinto. Catalina!
Buksan mo tong pinto! Catalina! Biglang naalimpungatan si Nona sa kanyang pagtulog. Nay! Nay! Nandyan po si Doña Manuela. Doña Manuela, magandang Ay, wala nang maganda sa umaga. 3 buwan na kayong hindi nakakabayad ng upa! Ano akala ninyo? Libreng tirahan to! Doña Manuela, pagbigyan niyo po muna kami. Kalilibing lang po kasi ng asawa ko. Ay, hanggang kailan ako maghihintay? Ha? Hanggang kailan? Ilang buwan pa? May pamilya rin akong binubuhay! Biglang pumasok ang 2 lalaki sa likod ni Doña Manuela. Simulan niyo na! Ilabas ang lahat ng gamit ng makayan rito! Teka lang po! Sandali lang po! Wag naman po! Bigyan niyo pa po kami ng konting panahon! Sandali lang po! Wag naman po yan! Ay, pasensya na. Po. Utos lang po ito. Nagsimula ng buhati ng mga gamit, lumang TV, mga mesa, at mga upuan. Doña Manuela, maawa naman po kayo. Saan po kami pupunta? Ang anak ko po. Ay, problema nyo na yan! Ay, Pedro! Dalhin mo na rin yung kabinet! Bilisan mo! Ay, sige Ano po. ba bagal-bagal? Binayaran ko kayo! Ayusin nyo! Ay, opo. Mapapaupo si Nona sa hagdan. Umiiyak habang pinapanood ang kanilang bahay na inilalabas pira-piraso. May Doña Manuela naman, may maawa naman po kayo sa mag-ina. Ay kayo! Huwag kayong makialam dito! May negosyo to! Maya-maya pa, ang dating tahanan ay halos wala ng laman. Ang mga gamit nila ay nakatambak na sa kalye. Anak, patawarin mo ko. Hindi kita naprotektahan. Hindi ko nagagampanan ng ibinigay sa aking responsibilidad ng tatay mo. Nay, hindi niyo po kasalanan. Hindi niyo po ito kasalanan. Mula sa kabilang kalye, nakatingin ang mga kapitbahay. May mga bumubulong at may mga umiiling. Ay, grabe, nakakaawa naman yung nangyari sa mag-ina. Kakaawa talaga. Ay, dapat pagbalik ko mamaya. Wala na kayong mga gamit dito. Maliwanag ba? Umupo ang mag-ina sa gilid ng kalsada. Napapaligiran ng kanilang mga gamit. Mga piraso ng buhay na dating buo. Tonyo, sana kinuha mo na lang ako para magkasama tayo. Hindi ko kaya to. Ang araw ay unti-unting tumataas sa langit. Walang pakialama sa nangyayari sa mga buhay sa ibaba. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong gunita ng pakikiusap at mga kapitbahay na pansamantalang mag-iimbak ng kanilang mga gamit. Ang ibang kagamitan ay napilitang ipagbili sa mga dumadaan. Ang TV na pinagtagpi-tagpi ni Tonyo, ang lumang electric fan na regalo niya noong kanilang anibersaryo. Mga piraso ng buhay na ngayon ay nagiging barya para sa kanilang kinabukasan. Nang lumubog ang araw, ang mag-inay natagpuan ang kanilang sarili sa gilid ng bayan, bitbit ang 2 maleta ng mga natitirang gamit at mabigat na katanungan. Saan sila pupunta? Ang kanilang mga paa ay kusang naglalakad patungo sa maliit na karinderya ni Aling Berta, isang matandang kapitbahay na madalas silang pagbilhan ng pagkain noong nabubuhay pa si Tonyo. Gabi, ang karinderya ay may iilang customer. May mahinang tugtog ng lumang radyo ang maririnig dito. Boy, ito, uminom na muna kayo. Ay, wala pang bayad to. Salamat po, Aling Berta. Tahimik na umiinom ang mag-ina. Ang usok ng kape ay parang mga alaala
na naglalaho sa hangin. Nay, saan na po tayo tutuloy ngayong gabi? Matagal na katahimikan. Maririnig lang ang kalansing ng mga plato sa kusina. Anak, may naisip ako. Tiningnan ni Nona ang kanyang ina. Makikita ang hindi pamilyar na kislap ng mga mata nito. May pinsan ako sa Maynila. Ang Tia Rosa mo. Noon pa niya sinasabi na doon daw maraming pagkakataon, maraming oportunidad. Sa Maynila po, inay? Oo, anak. Doon maraming trabaho. Pwede ako maglabandera, maglinis ng bahay. Ikaw naman, pwede kang magpatuloy ng pag-aaral mo. Tumigil sa pagpupunas ng mesa si Aling Berta at nakinig sa usapan ng mag-ina. Pero inay, malayo po yun. At hindi po ba delikado sa Maynila? Anak, wala na tayong ibang pagpipilian. Dito kada sulok ay naaalala kong tatay mo. Kada tao may awa sa mga mata kapag nakikita tayo. Sa Maynila, pwede tayo magsimula muli. Tahimik si Nona. Iniisip ang sinasabi ng kanyang ina. Ay dako, tama si Catalina. Minsan, ang bagong simula ay nangangailangan ng bagong lugar. Nay, kung sa tingin niyo po, iyon po ang makakabuti sa atin. Hindi ito magiging madali, anak. Pero kailangan nating sumubok. Para sa iyo, para sa pangarap ng tatay mo, para sa pangarap niya para sa iyo. Biglang pumatak ang luha ni Nona, pero ngayon ay may kasamang ngiti. Opo, inay. Kung nasan man si tatay ngayon, sigurado akong gusto niya tayong makitang lumalaban. Tumayo si Aling Berta, pumasok sa kusina. Makalipas ang ilang minuto, bumalik na may dalang 2 supot. Oh, eto, para may baon kayo. Konting pagkain para bukas. May terminal ng bus papuntang Maynila sa kabilang bayan. Pwede kayong umalis bukas ng madaling araw. Nagulat ang mag-ina sa kabutihang loob ng matanda. Maraming salamat po. Hindi ko po alam kung paano babayaran. Naku, babayaran ka dyan. Kapag naging maayos na kayo sa Maynila, abay, bisitahin nyo na lamang ako. Sa labas ng karinderya, ang mga bituin ay kumukutita pa. Mga munting liwanag sa gitna ng dilim, parang bagong pag-asang sumisilay sa puso ng mag-ina. Ang gabing yun ay iginugol ng mag-ina sa maliit na silid sa likod ng karinderya ni Aling Berta, na bukas palad na nagbigay ng pansamantalang matutuluyan. Sa kanilang pagtulog, sa manipis na banig sa sahig, ang mga pangarap at pangamba ay magkasabay na dumapo sa kanilang isipan. Ang Maynila, isang malaki at hindi kilalang mundo ang naghihintay sa kanila. Parang malaking katanungan sa dilim. Sa unang pagsikat ng araw, habang abala si Catalina sa pag-aayos ng kanilang 2 maleta, si Nona ay tahimik na nagbibilang ng kanilang natitirang pera. Isang hindi inaasahang pagkatok ang bumago sa takbo ng kanilang plano. Maaga pa, bandang 6:00 ng umaga, nasa likuran ng karinderya ang mag-ina. Ay, Catalina! Nandito si Tasyo! May importanteng sasabihin daw! Pagpasok ni Tasyo, pawisan at parang nagmamadali. Ate Catalina, buti na abutan ko po kayo. Sabi ni Aling Rosa kagabi, umalis na raw po kayo. Bakit ang aga mo? Ate, bago po kayo umalis, meron po akong magandang balita sa inyo. Ano po yun?
Meron akong kakilalang foreman sa Maynila. Si Mang Jeronimo. Mataas na tao yun. Meron siyang malaking bahay sa Muntinlupa. Ano naman yun sa amin? Kailangan niya ng kasambahay, ate. Stay in. Merong sariling kwarto at malaki pa ang sweldo. Tamang-tama yun para sa inyo. Nagkatinginan ang mag-ina. Pero hindi ko alam kung... Ito ang address, ate. Sinabi ko na kay Mang Jeronimo na pupunta kayo. Hinihintay na kayo nun. Mabait yun, ate. Aalagaan kayo nun. May kakaibang kislapa sa mga mata ng binata habang iniaabot ang papel. Nay, parang ang bilis naman po. Tasyo, sigurado ka ba dito? Kilala mo ba talaga tong Mang Jeronimo na ito? Sus, ate. Ilang taon ko ng kaibigan yun. Alam nyo naman ako, hindi ako magbibigay ng hindi maganda sa inyo. Kay Kuya Tonyo pa lang. Malapit na ako sa pamilya nyo. Sa pagbanggit ng pangalan ni Tonyo, lumambot ang mukha ni Catalina. Oy, anong pinag-uusapan ninyo? May alok pong trabaho si Tasyo sa Maynila. Ay, ganoon ba? Ang aga mo naman yata talaga dito, Tasyo. Nako, may pupuntahan pa pala ako, ate. Huwag kayong mag-alala. Magtiwala lang kayo. Si Mang Jeronimo, iingatan niya kayo talaga. Ibibigay niya sa inyo lahat. Umalis si Tasyo, pero may kakaiba sa kanyang kilos. Parang nagmamadali, parang may itinatago. Nay, hindi ko po alam, pero parang... Anak, baka ito na ang sagot sa ating mga dasal. Sa labas ng karinderya, mapapansin ni Aling Berta ang kakaibang ngiti ni Tasyo habang naglalakad ito papalayo. May hindi tama rito. May hindi tama. Matapos ang hindi inaasahang pagbisita ni Tasyo, ang mga sumunod na oras ay naging malabong paghahanda. Kinukupkup ng katahimikan ng mag-ina habang tinutupi ang mga damit. Iniimpake ang konting gamit na natitira sa kanila. Ang papel na may address na ibinigay ni Tasyo ay nakaipit sa wallet ni Catalina. Isang beacon of hope ang pilit nilang pinagkakatiwalaan kahit na may bumabagabag sa kanilang mga puso. Si Aling Berta ay tahimik na nagmamasid habang naghahanda sila. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na pag-aalala. Nang mag-almusal sila, paulit-ulit niyang binibigyang diin na tumawag agad sa kanya kapag may nangyari. May kutob ako. Ang kanyang bulong, pero hindi na ito inulit nang makitang determinado ang mag-ina. Sa terminal, madilim pa, 4:00 ng umaga. Isang kaguluhan ng mga taong may kanya-kanyang pupuntahan. Kabaw! Ay, isa na lang! Aircon! Sige, tuloy! Bigyan ng karapatan sa pagpupo! Eto may pasalubong, pili, masarap ito. Manila! 10 na lang ko na, Manila! Nilaga itlog mo ni! Mahigpit ang hawak ni Catalina sa 2 lumang maleta. Si Nonay nakatayo sa tabi niya. Yakap ang bag na may lamang food pack mula kay Aling Berta. Nay, sigurado na po ba tayo? Biglang may dumaan na grupo ng mga construction worker. May bitbit na helmet. Napatingin si Catalina. Nakakita ng anino ni Tonyo. Oh anak, wala na tayong babalikan dito. May dumaang nagmamadaling pasahero. Nabangga ang isa sa mga maleta. Sandali lang anak, tatanungin ko lang ha kung saan yung bus. Lumapit si Catalina sa bilihan ng tiket. Magkano po pa Maynila? Saan kayo sa Maynila? Sa Alabang daw po. 850. Aircon na yan.
binuksan ni Catalina ang kanyang wallet. Dahan-dahan niyang binilang ang pera. Makikita ang papel na may address mula kay Tasyo. Nay, sapat po ba? Sakto lang anak. Kakailanganin nating magtipid. Maya-maya pa, may dumating na malaking bus. Nagsimula ng pumila ang mga tao. Alas ko na lang! Alabang, 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 alabang! Dadaan ng Petex! Tiningnan ni Nona ang paligid ng terminal. Sa mga taong nagmamadali, sa mga pamilyar na muka ng probinsya ay mawawala na. Nay, natatakot po ako. Ako rin anak, pero minsan, ang takot ay kailangan nating harapin para sa mas magandang bukas. Maririnig ang huling tawag ng driver. Oh, last call na talaga ito! Last call na! Alis na! Sabay silang tumayo, binuhat ang maleta. Bago sumakay, ay sinulyapan pa ng huling tingin ang terminal sa lugar na dating tahanan ng kanilang mga pangarap. Tonyo, kabayan mo kami. Sa loob ng bus, habang unti-unting umaandar ang makina, ang mag-inay magkahawa-kamay. Ang kanilang mga mata ay may halong takot, pag-asa at determinasyon. Nay, parang ang layo na natin kay tatay. Hindi anak, kasama natin siya. Kasama natin siya sa bawat hakbang. Ang bus ay unti-unting umaandar. Iniiwanan na ang terminal at ang nakaraan. Sa labas, ang araw ay unti-unting sumisilay, nagbibigay ng liwanag sa bagong kinabukasan. Hindi pa nila alam kung maganda o mapanganib. Ang unang 2 oras ng biyahe ay lumipas sa mabigat na katahimikan. Ang ingay ng makina at paminsang-minsang paghinto ng bus ay parang tunog ng orasan na nagbibilang ng mga sandaling iniiwanan nila ang nakaraan. Bawat kurbada ng daan ay isang paalam sa bahay na pinagsamahan nila ni Tonyo, sa paaralan ni Nona, sa simbahang pinanood silang ikasal, sa puntod ng nag-iisa sa sementeryo. Tanghali na, ang bus ay tuloy-tuloy sa pagbiyahe sa highway. May mga pasaherong natutulog, may mga nagbabasa, may mga katulad ng mag-ina na tahimik na nakatingin sa bintana. Nay, tingnan niyo. Yung bundok na yun. Doon tayo nag-picnic ng birthday ni tatay last year. Oo nga anak. Doon tayo nagpunta noong first anniversary namin. Maya-maya pa, dadaan sila sa isang malawak na bukid. At dyan yung rice field kung saan laging bumibili si tatay ng bigas. Sabi niya kasi, mas mura daw dyan. Napangiti si Catalina, pero may luha sa kanyang mga mata. Lahat ng lugar dito, may ala-ala ng tatay mo. Huminto ang bus sa isang stopover. May mga pasaherong bababa para bumili ng pagkain. Tubig mineral water! Tubig mineral water! Sampu lang dyan! Sampu lang dyan! Chicharon, fish cracker! Bananak you! Tiningnan ni Nona ang kanyang ina. Bananak Paborito ni Tonyo ang banana cue. Banana cute po! Pasensya na anak. Kailangan nating magtipid. Okay lang po, inay. Hindi naman ako nagugutom. Pero maririnig ang ingay ng sikmura ni Nona. Mabuti na lang, binigyan tayo ng baon ni Aling Berta. Inilabas niya ang Tupperware na may lamang adobo. Huling luto ni Aling Berta para sa kanila. Nay, paano kaya kung mali yung desisyon natin na umalis? Napatigil si Catalina sa pag-aayos ng pagkain.
Anak, minsan sa buhay, ang mga desisyon ay hindi tungkol sa tama o mali. Tungkol ito sa kung ano ang kailangan nating gawin para mabuhay. Patuloy pa rin sa pagtakbo ang bus. Sa bintana, ang araw ay nasa kalagitnaan ng langit. Nay, kung nasan man si Tatay ngayon, proud kaya siya sa atin? Oo naman anak. Alam kong proud siya. Proud siya dahil lumalaban tayo. Hindi tayo sumusuko. Sa kanilang harapan, ang daan ay tila walang katapusan. Sa malayo, unti-unting nasisilayan ng mga gusali ang mga unang glimpse ng Maynila. Tonyo, gabayan mo kami. Sana'y tama ang pupuntahan namin. Sana ligtas ang naghihintay sa amin doon. Ang bus ay patuloy pa rin sa pagbiyahe. Dalang mag-ina ang kanilang mga pangarap patungo sa isang mundo na hindi nila kilala, sa isang kinabukasang hindi pa nila mabasa. Ang huling oras ng biyahe ay puno ng pabago-bagong emosyon, mula sa kaba hanggang sa pag-asa, mula sa pangamba hanggang sa determinasyon. Nang unti-unting lumitaw ang matataas na mga gusali ng Maynila, ang pamilyar na mundo ng probinsya ay tuluyan ang nawala sa kanilang paningin. Ang mga makukulay na billboards at ang masingsing trapiko ay parang isang bagong mundo. Isang mundong hindi pa nila alam kung kakampi o kaaway. Sa terminal ng Maynila, halos gabi na, ang mga ilaw ay kumukutitap. Sa hindi kalayuan, habang ang mga pasahero ay nasa babaan ng bus. Dito na raw tayo bababa, anak. Biglang may lalaking lumapit. Naka-uniforme ng taxi driver, pero may kakaiba sa kanyang anyo. Ma'am, papunta po ba kayo sa Muntinlupa? Nagulat ang mag-ina at tiningnan ang isa't isa. Nay, paano niya nalaman? Oo. Pero paano niyo? Si Mang Hieronimo po ang nagpadala sa akin. Sabi niya, may dadating daw na mag-ina galing probinsya. May kakaibang lamig sa hangin. Ganun po ba? Pero... Halina po kayo. Delikado po sa lugar na ito paggabi. Nag-aalinlangan na sumakay ng taxi ang mag-ina. Ang taxi lumiliko sa mga iskinitang hindi pamilyar. Nay, bakit parang lumalayo tayo sa syudad? Unti-unting nawawala ang ingay ng Maynila. Ang mga gusali ay nagiging mas mababa, mas lumang mga istruktura. Sir, malayo pa po ba? Malapit na po. Ang Muntinlupa po ay espesyal na lugar. Maya-maya pa, tumambad sa kanila ang isang malaking gate na bakal. Sa likod nito, isang lumang mansyon na halos natatakpan ng mga halaman. Nandito na po tayo. Bumusina ang driver. Ang tunog ay parang hudyat ng kamalasan sa katahimikan ng gabi. Nay, ayoko na po dito. Dahan-dahan na nagbukas ang gate. Sa loob ay madilim at iilang bintana ay may mga anino. Tonyo, tulungan mo kami. Maligayang pagdating po sa Muntinlupa, ang inyong bagong tahanan. Ang mga salitang bagong tahanan ay may kakaibang bigat, parang isang sentensya at isang hatol. Sir, sila ba yung bisita? Oo, sigurado si Mang Hieronimo na silang hinihintay natin. Ang mag-ina, nakatayo sa harap ng malaking bahay, napapaligiran ng mga anino. Sa bawat bintana, parang may mga matang nakatingin
at naghihintay. Anak, parang may mali. Pero huli na. Ang gate sa likod nila ay tuluyan ang nagsara. Ang kalangitan ay may bituin na unti-unting mawawala sa kanilang paningin. Matapos silang ihatid ng driver sa loob ng gate, biglang nawala ito sa dilim, para bang hinigop ng mga anino. Naiwan ang mag-ina sa malawak na hardin, napapaligiran ng mga halamang tila may sariling buhay. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, ang driver ay hindi man lang naghintay para ipakilala sila kay Mang Jeronimo o kahit man lang para sabihin kung saan sila dapat na pumunta. Sa loob ng bahay, mahina lang ang ilaw na nakasindi. Ang mga hakbang nila ay umaalingaw-ngawa sa kawalan. Nay, ang mga bintana po. Lumapit si Nona sa pinakamalapit na bintana. Hahawakan ng makapal na rehas. Parang kulungan, Nay. Anak, huwag kang maingay. Parang may kakaiba rito. Dahan-dahan silang naglakad sa hallway. Ang mga silid ay nabubuksan. Walang gamit, walang mga litrato, walang kahit ano. Dito rin po, Inay. May kama pero parang walang natutulog. Papasok na sila ng kusina. Malinis pero may kakaiba. Anak, tingnan mo. Lumapit si Catalina sa drawer. Makikita ang mabigat na kandado. Nay, bakit kailangang ikandado ang mga kutsilyo? Biglang may kumaluskos sa labas ng kusina. Shh! Tumahimik sila pero wala nang sumunod na ingay. Nay, nasan po si Mang Jeronimo? Bakit walang tao? Hindi ko alam, anak. Pero may mali. Napakalaking mali. Napatingin si Nona sa bintana ng kusina. May mas makapal na rehas kaysa sa ibang bintana. Nay, tingnan ninyo. Bakit maraming rehas dito? Lumapit si Catalina. Binuksan ang gripo, ngunit walang tubig. Para bang hinuhulaan na nila na may gustong tumakas dito. Biglang maririnig ang tunog ng susi sa malaking gate sa labas ng bahay. Anak, dali, dun tayo sa... Pero bago pa sila makagalaw, biglang nagdim ang ilaw. Ang dating mahinang liwanag ay naging mas mahina pa. Nay, gusto ko na pong umuwi. Anak, parang napasok tayo sa bitak. Ang tunog ng mga yapak sa labas ay unti-unting lumalakas, papalapit. Habang tahimik na nakamasid sina Catalina at Nona sa kanilang bagong tirahan, ang malamig na simoy ng gabi ay tila nagbibigay ng babala sa kanilang hindi pa nakikilalang kapalaran. Ang malawak na bahay na kanilang nilipatan ay puno ng misteryo at bigat. Ngunit sa kabila ng lahat, sinubukan nilang magpakatatag para sa pangarap ng bagong simula. Subalit, hindi nila alam na ang kanilang hinahanap na bagong buhay ay puno ng mas madilim na anino ng kasamaan. Magandang gabi. Bagay pala sa inyong mag-ina ang lugar na ito. Salamat. Pero tila kakaiba ang lugar na ito. Napakatahimik. Tahimik pero minsan ang tahimik na lugar, pinakamatindi ang ingay sa gabi. Ma, hindi ko po gustong tingin. Ako nga pala si Jeronimo. Ako may-ari ng bahay na ito. Salamat sa pagpapaunlak ninyo na maging katulong ko sa bahay na ito. Anong kailangan mo? Kailangan wala naman
Gusto ko lang siguraduhin na komportable kayo. Huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala sa inyo. Basta't maayos ang trabaho namin, walang problema. Oo naman na. Maayos na maayos. Basta susunod kayo sa aking mga patakaran. Nay, gusto ko nang umalis rito. Magtiis na muna tayo, anak. Makakahanap din tayo ng paraan. Ang mga unang gabi sa bagong bahay ay tila isang paglalakad sa manipis na yelo para kina Catalina at Nona. Sa bawat kanto ng lugar, ramdam nilang bigat ng mga matang nakamasid. Kahit walang tao sa paligid, ang tahimik na paligid ay parang nagtatago ng lihim at ang mga galaw ni Jeronimo ay unti-unting naglaladlad ng kanyang tunay na balak. Ngunit sa kabila ng mga babala sa hangin, pinilit na mag-ina na magpatuloy, umaasang ang lahat ng ito ay lilipas din. Hindi lang pala maganda ang anak ni Catalina. Masipag pa. Gagawin ko lang po ang trabaho ko. Makapal na sobra eh. Alam mo, mas may madaling paraan para kumita ka ng malaki. Tingnan mo. Hindi ko po kailangan yan. Kung papayag ka, mas marami pa nito ang mapapasayo. Hindi ko po kayang gawin ang iniisip ninyo. Huwag ka na mag-alala. Walang makakaalam. Tayo-tayo lang ang nandito sa lugar na ito. Oh, Nay! 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 Wala kang matatakbuhan, Nona! Ang mga yapak ni Nona ay nag-i-echo sa malamig na pasilyo habang pilit niyang tinatakasan ang masamang balak ni Jeronimo. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang lumalalim na takot, hindi lamang para sa sarili, kung hindi para na rin sa ina niya na nasa kabilang silid. Sa gitna ng dilim at katahimikan ng gabing yun, nagising ang masiding tapang ng kanyang dibdib. Ang tapang na dala ng pagmamahal sa pamilya at pagnanais na makalaya mula sa kamay ng halimaw na si Jeronimo. Nay! Nay! Anak, anong nangyayari? Bakit umiiyak ka? Si Jeronimo, Nay, inalok niya ako ng pera kapalit. Anak, anong ginawa niya? Anong sinabi niya sa'yo? Nay, gusto niya akong bastusin. Ang sabi niya, marami pa raw akong makukuha kung papayag ako. Hindi tayo ganon. Hindi tama na tratuhin tayo ng ganito. Walang karapatan ng lalaking na bastusin ka, Nona. Hindi niya tayo pag-aari. Nay, kailangan na nating umalis dito. Hindi naligtas ang lugar na ito para sa atin. Oo, anak. Kailangan nating gumawa ng plano. Hindi tayo pwedeng manatili rito. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Ang lugar na ito, parang isang bitak. Nay, paano kung malaman niya ang plano natin? Anong gagawin natin? Wala siyang karapatan sa atin, anak. Kakayanin natin ito. Walang sino man, kahit si Jeronimo, ang makapipigil sa atin. Hindi tayo pwedeng maghiwalay, inay. Hindi kita iiwan dito. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi kita pababayaan. Magkasama tayong lalaban. Ang gabing yun ay hindi lamang puno ng takot, kung hindi ng determinasyong kumawala sa tanikala ng kasamaan sa pagitan ng kanilang mga hikbi. Narinig ng mga dingding ng bahay ang kanilang plano. Ngunit ang bahay na yon, na tila isang tahimik na saksi, ay may mga lihim na handang lumaban sa kanilang kalayaan. Sa dilim ng gabi, habang ang mag-ina ay bumubuo ng mga plano upang makatakas, ang kabilang bahagi ng bahay ay puno ng iba't ibang klaseng enerhiya. Isang halimaw na nagbubunyi sa sariling tagumpay,
sa bawat hikbi at bulong ng takot mula sa mag-ina. Isang mapanuksong tawa ang sumisingaw mula sa silid ni Jeronimo, puno ng kasamaan at pangarap na mas masahol pang kasalanan. Ang magkabilang mundo sa loob ng bahay ay naglalaban. Ang desperasyon ng mga biktima at ang tagumpay ng halimawa. Habang nakaupo ako dito sa aking kama, eto ang larawan ni Catalina. Maganda ka pa rin, Catalina. Kahit nung una pa lamang kitang nakita, alam kong para sa akin ka. Sa wakas nasa poder ko na kayo. Wala nang makakaagaw sa akin. Nona at ikaw, Catalina. Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo napasusunod sa aking gusto. Tonyo, sorry ka na lang. Masama talaga ang swerte. Kung hindi dahil sa akin buhay ka pa sana ngayon. Pero paano ko makukuha si Catalina kung nandiyan ka? Ang tagal kong pinagandaan ito. Ang bawat takbang, ang bawat plano, lahat ay para sa inyo, Catalina. At kung kinakailangang dumaan muna ako sa anak mo, wala akong pakialam. Pero malapit na. Malapit na kitang maangkin, Catalina. Maghintay kayo. Hindi na kayo makakatakas sa akin. Kapag sinubukan yung tumakas, mas lalo kayo magdurusa. Ang halakhak ni Jeronimo ay parang kalansing ng tanikala na unti-unting humihigpit sa mag-ina. Sa kanyang isip, ang gabi ay sa kanya, ngunit hindi niya alam. Sa dilim ng kanyang kaluluwa, ang mga biktima niyang mag-ina ay kumikilos na para sa kanilang kalayaan. Habang tahimik na gumagapang ang dilim sa bawat sulok ng bahay, nagdadala ito ng mas mabibigat na sikreto. Ang mag-ina, sa kanilang pagnanais na makatakas, ay hindi pa lubos na nauunawaan ang tunay na lalim ng kasamaan ni Jeronimo. Ngunit sa isang iglap, ang gabi ay nagbunyag ng isang lihim na mas nakasisindak kaysa sa kanilang pinangangambahan. Sa isang silid, isang boses ng nagkukumpisal ng kasalanan, at sa kabila ng pader, isang batang babae ang nakikinig at nawawasak. Oo, tapos na si Tonyo. Siguradong wala na siyang magagawa para protektahan ang kanyang mag-ina. Ngayon akin na sila. Hello? Sigurado ka bang hindi sila makatatakas? Malaki ang perang pinuhunan mo dyan. Hindi sila makalalayo. Wala silang pupuntahan. Itong lugar na to, ginawa ko para sa ganitong pagkakataon. Ang mag-ina ay akin na habang sila ay nabubuhay. Si Papa? Walang makakaalam. Maganda ka lang dahil tapos na ang laro nila. Kailangan ko itong sabihin kay Mama. Sa silid ni Catalina, biglang pumasok si Nona na umiiyak. Hawak ang kanyang dibdib. Nay! Nona, ano bang nangyari? Bakit ka umiiyak ulit? Si Jeronimo, narinig ko siya, Inay. Siya ang pumatay kay Tatay. Siya ang dahilan kung bakit nawala si Tatay. Anak, ano bang sinasabi mo? Sigurado ka ba? Paano mo nalaman? Narinig ko siya, Inay. May kinakausap siya. Sinabi niya na tapos na si Tatay. Ginawa nila ito para mapunta tayo sa kanya. Hayop siya! Hayop siya! Paano niya nagawa sa atin ito?
Nay, anong gagawin natin? Natatakot ako. Natatakot ako. Anak, hindi tayo papayag na ganito lang ang mangyayari. Hindi tayo susuko. Lalaban tayo, Nona. Gagawin natin ang lahat para mabigyan ng hustisya ang tatay mo. Sa kabila ng takot at bighati, lumalim ang determinasyon ni Catalina. Ang galit na bumalot sa kanyang puso ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanila. Ngunit sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanilang silid, ang plano para sa kanilang kaligtasan ay naging mas mahirap. Isang laban sa isang halimaw na walang konsensya. Sa gitna ng takot at paghihinagpis habang nabubuong mga plano para sa kanilang kaligtasan, isang mas mabigat na bangungot ang nagbukas ng pinto. Si Jeronimo, handang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang muling itanikala ang mag-ina sa kanyang masamang balak. Sayang naman na. Mukhang naalaman na ninyo ang dapat na lihim ko sana. Wala kang karapatan. Hindi mo pwedeng gawin to sa amin. Ano pa ba ang gusto mo? Sinira mo ng buhay namin. Tama na ang drama, Catalina. Kumain na kayo. Ngayon din, kumain na kayo! Kundi babarilin ko kayo! Hindi kami kakain yan. Kung ayaw niyong kumain, mamamatay kayo ngayon din! Ha? Ayaw niyo ha? O gusto niyo bang subukan ng baril na ito? Ha? Baka gusto mong ikaw mauna, Catalina, para makita ni Nona kung paano ako kalupit sa inyo! Hindi mo kami madadala sa pananakot mo, Jeronimo. Pero susundin namin. Basta wag mong sasaktan ang anak ko! Oh, yan ang gusto ko. Magandang pamilya na sumusunod. Sige, kumain kayo. Kumain kayo. Kainin ninyo. Masarap yan ako ng gandalya lang. Talaga sinarapan ko yan para masarapan kayo. Paano na tayo? Tikim na. Lalaban tayo, anak. Pero hindi ngayon. Sundin na muna natin siya. Susubukan kita, Catalina. Isubo mo. Yan ang gusto ko. Katalinang sumusubo na pagkain. Tingnan nyo ito bilang simula ng masaya nating pagsasama habang buhay. Sa ilalim ng pananakot ni Jeronimo, ang mag-ina ay napilitang sundin ng kanyang utos. Ngunit sa bawat kagat ng pagkaing may halong masamang balak, unti-unti nilang nararamdaman ang pagbagsak ng kanilang katawan at ang pagkabihag ng kanilang mga pangarap. Nay, parang ang bigat ng katawan ko. Huwag kang susuko, anak. Kakayanin natin ito. Nay, tulungan niyo ako. Anak, huwag kang bibitaw. Manatili kang gising. Nona! Nona! Wala nang saysay, Catalina. Huwag ka nang magpumiglas. Tadhana nyo na ang sumunod sa akin. Hayop ka! Wala kang karapatang gawin to sa amin! Ako ang may-ari ng buhay ninyo ngayon. Kaya mas mabuting tanggapin nyo na lang kapalaran ninyo. Ha? At ikaw ang isusunod ko. Wala kang karapatang saktan ng anak ko. Papatayin kita kung may mangyari sa kanya. Natatakot ako Awa ka sa akin. Sige! Subukan mo. Pero bago mo magawa yan, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang lahat. Anak! Nona! Anak, gising! Gising! Di ba? Tumitirik ang iyong mga mata. Gusto ko yan. Wala ba akong ginagawa? Tumitirik ka na. Di ba? Simula pa lamang ito, Catalina. Ngayon, akin ka na. Catalina. Catalina. Tulungan mo kami.
Sa huling sandali, bago tuluyang bumagsak ang ulirat ni Catalina, ang masamang ngiti ni Jeronimo, ang huling alaala niya ng gabing yun, isang anino ng kasamaan na patuloy na nagbabadya ng mas masakit pang kapalaran. Sa dilim ng kawalan ng malay, nananatiling bihag si Catalina sa anino ng kasamaan. Sa kanyang pagising, ang hapdi ng kanyang katawan ay naging paalala ng nagdaang gabi, at ang galit sa kanyang puso ay mas tumindi nang marinig ang mapanuksong salita ni Jeronimo. Nasaan ako? Anong nangyari? Diyos ko. Hindi ako ang Diyos mo. Magandang umaga. Kumusta ang tulog mo, ha? Nasaan ang anak ko? Anong ginawa mo kay Nona? Oh, huwag kang mag-alala. Buhay pa naman siya eh. Pero sabihin nilang natin na hindi na siya berhen. Kagaya mo kagabi. Hayop ka! Demonyo ka! Wala kang karapatang gawin to sa amin! Catalina, tanggapin mo na ang kapalaran mo. Wala na kayong magagawa. Wala na kayong matatakbuhan. Pinatay mo na ang asawa ko! Ngayon naman, pati ang buhay namin ay sisirain mo! Hindi ka tao! Hayop ka! Hayop ako! Pinaya! Pinatay ko siya! Pinatay ko si Tonyo! Matagal ko na kayong pinagplanuhan, Catalina. At ngayon, kayo na ang premyo ko, di ba? Hindi mo kami pag-aari! Oh! Babangon kami at pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa amin! Subukan mo, Catalina! Pero dito sa bahay na ito, ako ang masusunod. Mga alipin ko lamang kayo! Panginoon, tulungan niyo kami. Hindi ko papayagang matapos sa ganitong buhay namin. Hindi ko papayagan. Habang lumalalim ang gabi, ang madilim na anino ni Jeronimo ay tila lalo pang bumabalot sa bahay. Sa pagitan ng mga pader, ang kanyang mga plano ay nagiging mas mabigat at mas masahol pa. Sa kanyang isipan, hawak niya na ang kontrol. Ngunit sa sulok ng silid, isang bagay ang nagbigay kay Catalina ng mas matinding takot at galit. Maghintay ka lang, Catalina. Marami pa akong plano para sa inyo ng anak ko. Wala kang karapatang gawin sa amin ng kahit na ano. Hindi kami laruan mo. Laruan? Hindi Higit pa kayo sa laruan. Kayamanan kayo para sa akin. Mga premyo na isang matagal ng plano. Hayop ka! Hindi mo kami matatalo. Hindi kami titigil hanggat hindi kami nakakawala rito. Makawala? Huwag ka na mangarap, Catalina. Walang makaririnig sa mga sigaw ninyo. Ang lugar na ito, ginawa ko para sa mga katulad ninyo. Sige na, magpahinga ka na, ha? Bukas, magpapatuloy uli ako. Kailangan uli kita bukas, ha? Sige na, tulog ka na. Please. Dapat kang matakot, Jeronimo. Ang kasamaan mo, babalik yan sa'yo. Sige lang, maniwala ka lang dyan. Pero habang nandito kayo sa akin, bawat segundo ng buhay ninyo, akin na. Ha? Sino ang mga babaeng yan? Anong ginawa mo sa kanila? Oh, di ba? Iba-ibang klase. Mga nauna sa inyo. Hindi rin sila nagtagala. Pero huwag ka mag-alala. Espesyal kayo ni Nona sa akin. Sige, bye-bye. Ay, Diyos ko. Tulungan mo po kami. At sa ngalan ng lahat ng biktima niya, pagbabayaran niya ito. Ang mga araw at gabi sa loob ng bahay ni Jeronimo ay naging tila walang katapusang bangungot para kay Catalina at Nona.
Ang kanilang sigaw ay sinisipsip ng mga pader. Ang kanilang luha ay walang tinig na humihingi ng saklolo. Sa bawat gabi, lalong lumalalim ang kanilang sugat, hindi lamang sa katawan, kung hindi pati na sa kanilang mga kaluluwa. Nay, narinig mo ba ako? Naririnig kita, anak. Nona, huwag kang bibitaw. Kakayanin natin ito. Kakayanin? Sa tingin niyo ba makakatakas kayo sa impyernong lugar na ito? Ha? Walang makakapigil sa akin na gawin ang gusto ko sa inyo. Nay, ayoko na. Hindi ko na kaya. Kaya mo yan, anak. Lalaban tayo. Hindi tayo susuko, Nona. O lalaban. Lalaban tayo. Sinong lalaban, ha? Ang isang mahina mong anak? Huwag mong galawin ang anak ko. Hayop ka! Bitiwan mo siya! Tara, espesyal na gabing ito ngayon. Makakasama ko kayo. At gusto kong makita ninyo ang isa't isa. Ang ginagawa kong gusto ko. Nay, tulungan mo ko. Ayoko na, Nay. Nay, tulungan mo ko. Bata. Hayop ka, Hieronimo! Tigilan mo na kami! Tigilan mo na kami! Walang makakapigil sa akin. Ako ang hari dito. Ako! Nona, magpakatatag ka. Malalampasan natin ito. Magtiwala ka sa akin, anak. Magtiwala ka. Malalampasan? Hindi na kayo makakalabas dito. Kaya mas makabubuti pang tanggapin nyo na habang buhay na kayo sa akin. Nay, tulungan mo ako. Ayoko na. Kapit ka lang, anak. Hindi pa itong katapusan. Kapit ka lang. Akin ka! Matapos ang maraming gabi ng pighati, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa umaga. Ang biglang pagtunog ng telepono ay nagdala ng balitang hindi inaasahan. Isang pagkakataong tila alok ng tadhana upang makawala mula sa impyerno. Sino kayang tatawag ngayong oras na ito? Nay, baka pagkakataon na natin to. Hello? Hello? Si Hieronimo po. Naaksidente siya kanina. Nasa ospital ngayon. Pero huwag kayong mag-alala. Ligtas naman siya. Oh, salamat sa impormasyon. Sige po. Paalala na lang na kailangan niyang magpahinga pagkatapos nito. Sige, salamat. Nay, ano pong sabi? Naaksidente siya. Nasa ospital daw. Ligtas siya pero malayo siya ngayon. Nay, pagkakataon na natin to. Tama ka, anak. Ito na ang panahon. Kailangan nating kumilos bago pa siya makabalik. Nay, lalaya na tayo. Lalaya na tayo. Oo, anak. Lalaya na tayo. Pero kailangan nating magmadali. Bawat segundo ay mahalaga. Sa balita tungkol kay Hieronimo ay nagbigay ng silakbo at pag-asa sa mag-ina. Sa wakas, may pagkakataon silang kumilos. Ngunit sa kanilang bawat hakbang palabas ng bahay, natuklasan nilang ang daan tungo sa kalayaan ay puno ng harang at ang bawat segundo ay nagdadala ng pangambang maaaring bumalik si Hieronimo. Nay, ang daming kandado. Paano tayo lalabas? Huwag kang matakot, anak. Hahanap tayo ng ibang paraan. Hindi tayo pwedeng sumuko ngayon. Nay, paano kung bumalik na siya? Paano kung mahuli niya tayo? Wala siya dito.
Kailangan nating maniwala na may paraan. Nay, may tao sa labas. Pwede tayong humingi ng tulong. Sige, subukan natin. Tulong! Tulungan niyo kami! Nandito kami sa loob! Kailangan namin ng tulong! Tulungan niyo po kami! Nakakulong kami rito! Tulong! Walang makikinig sa inyo! Bahay ito ni Jeronimo! Anak, walang tutulong sa atin. Tayo-tayo lang. Kailangan nating magtiwala sa sarili natin. Nay, baka pwede nating akyatin yung gate. Mataas yun. Pero mas mabuti nang subukan kaysa maghintay tayo rito. Sige, Nay. Umakyat tayo. Kailangan nating gawin ito. Kapit ka lang sa akin, Nona. Lalaya tayo. Kahit na gaano pa kahirap. Sa bawat hakbang ng pag-akyata, ramdam nila ang panganib. Ngunit ang takot sa pagkakakulong ay higit na mas malakas. Sa kabila ng sugat at hirap, pinilit nilang abutin ang tuktok ng gate. Hawak ang pag-asang sa kabilang panig nito ay naghihintay ang kalayaan. Ang mag-ina halos hindi makapaniwala nang makalampas sila sa gate. Ngunit ang bawat hakbang palayo sa bahay na nagdadala ng takot at kaba. Ang tunog ng paparating na kotse ay nagpapaalala ng halimaw na si Jeronimo ay hindi basta-basta magpapatalo. Ang kanilang kalayaan ay tila nasa bingit pa rin ng pagkawala. Nay, ang kotse. Naririnig ko ang kotse niya. Nona, dito tayo. Huwag kang maingay. Hindi niya tayo dapat na makita. Nay, paano kung makita niya tayo? Paano kung mahuli tayo? Huwag kang mag-alala, anak. Hindi niya tayo mahahanap. Kailangan lang natin manatiling tahimik. Nasaan kayo? Huwag niyong akalaing makakatakas kayo! Lalabas kayo! Gusto niyo man o hindi! Nay, galit na galit siya. Naririnig mo ba? Oo, anak. Pero hindi tayo pwedeng magpadala sa takot. Kailangan nating tumakbo kapag wala siya sa malapit. Hindi kayo makakatakas! Alam kong nandito pa kayo sa loob ng aking lupain! Nay, anong gagawin natin? Kapag pumasok siya sa gate, tatakbo tayo. Kailangan nating makalayo ng gusto, Nona. Ngayon na, anak. Takbo! Nay, bilisan mo. Ayoko nang bumalik doon. Kayo! Wala kayong pupuntahan! Magbabayad kayo sa pagtangkalin yung tumakas! Huwag kang titingin pabalik, Nona. Malapit na tayo. Malapit na tayong makawala. Sa gitna ng kanilang pagtakbo, ang kaba at pag-asa ay magkasabay na sumisiksik sa kanilang dibdib. Sa bawat hakbang, ang kalayaan na dati mailapa ay unti-unting nagiging abot kamay. Ngunit sa likod nila, ang galit ni Jeronimo ay hindi nawawala, nananatiling banta sa kanilang buhay. Ang mag-inay nakalayo sa impyernong bahay ni Jeronimo, ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay nananatiling bihag ng mga sugat ng nakaraan. Sa maliit na silid ng isang karinderya, ang bawat gabi ay nagdadala ng bangungot na tila hindi natatapos. Mga multo ng takot at kasamaan na patuloy na humahabol sa kanila. Nay! Nay! Nay, nandito siya! Nandito siya! Nandito siya! Nona, anak, wala na tayo ron. Ligtas na tayo. Nandito ako. Nay, naririnig ko pa rin ng boses na yung tawa niya. Parang nandito lang siya. Nandito siya. Bangungot lang yon, anak. Wala na tayo sa lugar na yon.
hindi niya na tayo mahahanap. Paano kung makita niya tayo? Paano kung bumalik siya, Inay? Hindi na tayo babalik doon, Nona. Lalayo tayo. Ang mahalaga, magkasama tayo, ha? Wala nang makakapanakit sa atin ulit. Pero bakit ganito, Inay? Kahit malayo na tayo, pakiramdam ko, nakakulong pa rin tayo. Dahil iniwan niyang sugat sa atin, anak. Sugat na hindi madaling mawala. Pero magtiwala ka sa akin. Gagawin ko ang lahat para mawala ang takot na yan. Nay, gusto ko lang naman maging normal ulit. Yung hindi natatakot sa bawat tunog, sa bawat anino. Mangyayari yun, Nona. Lilipas din ang lahat ng ito. Kakayanin natin. Hindi tayo susuko. Sa katahimikan ng gabi, habang nakatingala sa buwan, isang bagong sigla ang bumalot kay Catalina. Hindi sigla ng pag-asa, kung hindi ng paghihiganti. Hindi sapat ang kanilang pagtakas. Kailangan niyang tapusin ang tanikala ng kasamaan ni Jeronimo. Bumalik sa kanyang alaala ang madilim na mga aral mula sa kanyang lola at isang desisyon ang nabuo. Hindi ito tama, Nona. Hindi ito sapat. Nay, anong ibig mong sabihin? Malayo na tayo sa kanya. Anak, hindi ito sapat. Hindi sapat na malayo tayo. Hanggat buhay siya, hindi matatapos ang takot na to. Hindi titigil ang multo niya sa paghabol sa atin. Pero Inay, ano po bang magagawa natin? Hindi natin siya kayang labanan. May paraan, Nona. Isang paraan na matagal ko nang iniwasang gamitin. Ano pong ibig niyong sabihin? May itinuro sa akin ng lola ko noon. Mga ritual, mga paraan para ilapit ang hustisya sa mga tulad niya. Nay, hindi ko po kayo maintindihan. Ritual? Anong klaseng ritual? Huwag kang matakot, anak. Ito na lang ang natitira nating paraan para makalaya sa bangungot na ito. Para magbayad siya sa lahat ng kasalanan niya. Nay, sigurado ka ba? Paano kung may mangyaring masama? Masama nang nangyari sa atin, anak. Ngayon, oras na para tayo naman ang gumawa ng paraan. Panahon na para siya naman ang matakot. Kung ito ang kailangan, Inay, susunod ako sa iyo. Salamat, anak. Hindi niya na tayo masasaktan. Ipinapangako ko, matatapos na ang lahat ng ito. Sa gitna ng gabi, walang buwan, tahimik, ngunit puno ng tensyon. Si Catalina ay nagtipon ng lakas upang muling buhayin ang mga aral na itinuro ng kanyang lola. Sa madilim na sulok ng mundo, ang kanyang paghihiganti ay nagsisimulang mabuo. Si Nona, na kasama sa ritual, ay natuklasan ng nakatagong kapangyarihan ng ina na hindi niya inaakalang taglay nito. Anak, alam kong hindi mo naiintindihan ngayon. Pero ito na lang ang tanging paraan. Nay, anong ginagawa natin? Ano tong mga kandila? At bakit ang bigat sa pakiramdam dito? Ito ang daan para maabot natin siya. Para maramdaman niyang bawat sakit na ibinigay niya sa atin. Nay, hindi ba delikado to? Hindi ba masama to? Masama ang ginawa niya sa atin, Nona. Ang kasamaan ay hindi natatapos sa katahimikan. Kailangan ko itong tapatan. Pero Inay, paano kung hindi natin makontrol ito? Kaya kong kontrolin ito. Itinuro ito sa akin ng lola ko. Ang sumpang ito ay para lang sa mga nararapat. At siya ang nararapat.
Nay, sino ka ba talaga? At ano itong mga bilog na ito? Ano yung librong hawak mo? Ako ang anak ng isang linya ng mga mangkukulam. Hindi mo man alam noon, pero nasa dugo natin ang kapangyarihan. Itinago ko ito sa iyo para protektahan ka. Pero ngayon, gagamitin ko ito para paghigantihan ang demonyong yon. Hindi ko alam na ganito ka, inay. Hindi ito tungkol sa akin, anak. Ito ay para sa atin. Gusto kong maramdaman niya ang sakit. Isang sakit na walang gamot. Kung para sa atin to, inay, susuportahan kita. Pero natatakot pa rin po ako. Huwag kang matakot, anak. Sa gabing ito, sisimulan nating tapusin ang lahat ng kasamaan niya. Habang umaalingaw-ngawa ang mga bulong ni Catalina sa hangin, si Nona ay nakatayo, nanunood sa pagbabago ng kanyang ina mula sa isang mapagmahal na magulang tungo sa isang makapangyarihang mangkukulam. Sa gabing yon, ang kapalaran ni Jeronimo ay itinakda. Habang isinisigaw ni Catalina ang ritual sa madilim na liblib na lugar, sa bahay ni Jeronimo, unti-unting sumisiklab ang galit at kawalan ng kontrol. Sa kanyang pagsisikap na habulin ng mag-ina, nagsimulang magpakita ang unang palatandaan ng kanyang pagbagsak. Isang sakit na dulot ng sumpang hindi niya maiiwasan. Sa bahay ni Jeronimo, ang galit ay tila umaapoy sa bawat sulok. Ang kanyang mga tauhan ay nagmamadaling sumunod sa kanyang utos. Habang siya'y naglalakad ng pabalik-balik, sumisigaw ng mga banta. Ngunit sa kabila ng kanyang pagmamando, hindi niya napansin ang tila kakaibang kirota na nagsisimula sa kanyang katawan. Ang maliliit na sinyalis ng sumpa ay nag-uugat na at ang kaparusahan ay nagsisimula ng kumilos. Sa paglipas ng isang linggo, ang paghihiganti ni Catalina ay tuloy-tuloy na hinuhubog ang mga sinaunang salita at apoy ng mga kandila. Sa bawat hakbang ng kanyang ritual, ang sumpa ay lalong dumadaloy kay Jeronimo. Ang galit niyang pagmumura ay sinuklian ng unti-unting pagkabulok ng kanyang katawan, isang parusang hindi niya maiiwasan. Sa bawat sakit na idinulot mo, Jeronimo, dadaloy ito pabalik sa iyo. Mas masakit, mas malupit. Nay, hanggang kailan natin ito gagawin? Parang hindi na ako makahinga sa bigat ng hangin dito. Hanggang sa maramdaman niya ang lahat ng ginawa niya sa atin, anak. Hanggang sa bumigay ang halimaw sa kanya mismo. Nay, paano kung bumalik sa atin bago pa matapos ang lahat? Hindi na siya makalalapit. Ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay simula pa lang. Hindi siya makakawala. Nasaan na mga ngayon? Hanapin niyo sila. Hindi sila dapat na makatakas. Boss, ginawa na namin ang lahat. Wala talagang bakas. Walang imposibleng mawala! Hanapin niyo sila! Mga inutil! Boss, ayos ka lang ba? Para kang namumutla. Walang problema sa akin. Ang mahalaga mahanap niyo sila. Anong nangyayari sa akin? Boss, baka kailangan mo ng doktor. Hindi ko kailangan ng doktor. Kailangan ko sila. Ayusin niyo ang trabaho niyo. Hindi sila dapat magsumbong sa mga pulis. Anong nangyayari sa akin? Ma, parang mas lumalakas ang epekto. Bumigat ang hangin at ang mga kandila. Nagningning sila. Nagsisimula na, anak.
Sa bawat galit na binibigkas niya, mas lalo siyang lulupok. Hindi pa ito ang wakas, pero darating din yon. Habang patuloy ang ritual ni Catalina, nagsimulang makaramdam si Jeronimo ng sumpang unti-unting sumisira sa kanya. Ang sakit na akala niya'y panandalian lamang ay lumalim at sa bawat sandali, ang katawan niyang puno ng galit at kapangyarihan ay nagsisimula ng magdusa sa karma ng kanyang mga kasalanan. Ano itong nararamdaman ko? Parang may kumagat sa akin sa aking kawan ano ito? Hindi pwede ito. Anong nangyayari sa akin? Putragis! Anong nangyayari sa kawan ko? Ano ito? Taso! Taso! Boss, ano nangyari? Dalhin mo ako sa doktor. Hindi ko alam kung ano ito. Pero hindi ko na kayang tiisin. Boss, sigurado ka bang kailangan ng doktor? Baka naman... Huwag ka na magtanong! Dalhin mo na ako sa ospital ngayon din! Ano ito? Nagmamadaling itinakbo ni Tasio si Jeronimo sa ospital pagkatapos ng pagsusuri. Wala akong makitang eksaktong dahilan. Pero malubha ang pamamaga. Subukan nating gamutin ito gamit ang mga malalakas na antibiotics. Walang kwenta! Hindi niyo ba talaga alam kung anong nangyayari sa akin? Siguro, boss. Karma na ito. Karma sa lahat ng kasamaang ginawa mo. Anong sinabi mo? Wala, boss. Tara na. Uwi na tayo. Sa pagbalik nila, ang konsensya ni Tasio ay lalo pang lumubog habang si Jeronimo ay nananatiling bihag ng hindi maipaliwanag na sakit. Isang parusa na hindi maiiwasan ng kahit na sino, gaano man kalakas ang kanilang kapangyarihan. Habang lumalalim ang gabi sa Muntinlupa, ang dating makapangyarihang si Jeronimo ay unti-unting nagiging anino ng kanyang sarili. Ang kanyang katawan ngayon ay iginagapos ng matinding sakit at tila nagiging instrumento ng kanyang parusa. Ang mga sigaw niyang puno ng paghihirap ay umaalingaw-ngaw, tanda ng sumpang hindi niya kayang takasan. Ano ito? Anong ginawa niya sa akin? Dami ko pang magagamitan nito. Boss, sinabi ko na sa'yo. Baka karma na to. Pero baka may iba pang paraan. Karma? Anong karma? Walang ganito sa akin. Ako may kontrol ng aking buhay. Aray ko! Boss, ang mga tao sa labas, naririnig na ang sigaw mo. Nag-aalala sila. Ano ngayon? Hindi nila pwedeng malaman ang nangyari sa akin, lalo na sa kuwan ko, sa aking alaga. Wala silang karapatang makialam. Boss, baka kailangan na nating humingi ng tulong. Baka may makakagamot sa sakit mo. Wala! Walang tutulong! Walang tulong na kailangan! Hindi ko kailangan magmakaawa sa kahit kanino man! Sa bawat araw na lumilipas, ang dating makapangyarihan at mapanirang si Jeronimo ay naging bilanggo ng sariling paghihirap. Ang kanyang mga sigaw ay umaabot sa bawat sulok ng Muntinlupa. Ngunit walang dumarating para magbigay ng ginhawa. Ang sumpa ay patuloy na nilalamon ng kanyang katawan at kaluluwa. Habang ang sakit ni Jeronimo ay patuloy na sumisidhi, ang bigat ng katotohanan ay unti-unting bumabaon sa konsensya ni Tasio.
Ang mga sigaw ni Jeronimo na dati nagpapalakas sa kanyang takot, ngayon ay nagiging paalala ng kasalanang hindi niya kayang dalhin. Sa wakas, nagpasya siyang talikuran ng kasamaan at lumapit sa pulis upang isiwalat ang lahat. Sir, hindi ko na kaya ang bigat nito. May mga kasalanan akong kailangang aminin. Ano ibig mo sabihin? Ano mga kasalanan? Si Jeronimo, siya may pakana ng lahat. Siya nagpabagsak sa scaffolding na ikinamatay ni Tonyo. Sinadya niya yun para mawala si Tonyo. Para makuha ang asawa at anak niya. Ano? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? May ebidensya ka ba? Ako ang tumulong sa kanya, sir. Ako ang nagsira sa scaffolding. Pero hindi ko alam na ganito kalalang magiging resulta. Pinilit niya rin akong tulungan siyang dukutin ang mag-ina. So ibig mong sabihin, alam mo ang lahat ng plano niya mula noon? Oo, sir. Lahat ng kasalanan niya alam ko. Pero hindi ko na kaya magpanggap na walang nangyari. Kailangan siyang pigilan. Mabuti, Tasyo, ang iyong testimonya para makuha ang hustisya ng pamilyang inagrabyado niya. Sisimulan namin itong imbestigahan. Sa gitna ng kanyang pagsisisi, nagdesisyon si Tasyo na gawing tama ang mga pagkakamali niya. Ang kanyang mga salaysay ay nagsimulang maghabi ng mga kwento ng kasamaan ni Jeronimo. Isang kwento na magdadala ng hustisya para sa mag-ina at sa lahat ng naging biktima niya. Ang testimonya ni Tasyo ay naging susi upang mabuwag ang kapangyarihan ni Jeronimo. Sa kabila ng kanyang paghihirap at unti-unting pagkabulok, hindi niya inakalang ang mga pulis ay darating para damputin siya. Sa huli, ang dating kinakatakutang lalaki ay naging isang sagisag ng pagbagsak ng kasamaan, habang ang kanyang biktima ay nakamasid mula sa malayo, puno ng tahimik na tagumpay. Jeronimo Alvarez, inaaresto ka namin sa salang pagpatay, pagdukot at marami pang ibang krimen. May karapatan kang manahimik. Ano mang sabihin mo ay maaring gamitin laban sa iyo sa korte. May karapatan kang kumuha ng abogado. Kung hindi mo kayang kumuha ng abogado, isa ang itinalaga para sa iyo. Naiintindihan mo ba ang karapatang ito? Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Ako may kontrol ng aking buhay. Wala ka ng kontrol ngayon, Jeronimo. Tapos na ang laro mo. Hindi pwede. Ako si Jeronimo. Mayaman ako! Mapera ako! Hindi niyo pwedeng tapusin ang buhay ko lang ganito na lang! Bitiwan niyo ako! Dahil na rin sa kalagayan ni Jeronimo, sa kanyang seryosong karamdaman ay kailangang maipagamot o makonfine sa ospital. Naghain ang kanyang abogado ng isang motion to place the accused under hospital arrest o motion for medical treatment o hospitalization. Sino yan? Sa dilim, tahimik na nakatayo at nakangiti si Catalina habang nakatitig sa kanya. Hindi pwede. Bakit siya nandyan? Sa kanyang isipan, narinig ang boses ni Catalina, malamig ngunit puno ng tagumpay. Ngayon, alam mo na ang ibig sabihin ng tunay na pagdurusa. Ang dating mapang-abuso at mapagmalaking si Jeronimo, ngayon ay isang talunan, biktima ng sarili niyang kasamaan. Ang figura ni Catalina, puno ng katahimikan at ngiti ng tagumpay, ay naging huling alaala ng isang buhay na nagwakas sa karimari-marim na karma. Sa wakas, natapos ang madilim na kabanata ng buhay ni Catalina at ni Nona. Sa pagwawakas ng kwento ni Jeronimo, ang mundo'y nagbigay ng pagkakataon para sa mag-ina na magsimulang muli. Ang hustisya ay dumating hindi lamang para sa kanila, kung hindi para sa iba pang naging biktima, sa tulong ng mga patotoo at pagsisisi ni Tasyo.
Nay, sa wakas, parang totoo na ang lahat. Wala na tayo sa ilalim ng anino ni Jeronimo. Oo anak, natapos ng bangungot. At ngayon, may pagkakataon na tayo magsimulang muli. Pero inay, sa kabila ng lahat, parang hindi ko pa rin maiwasang maalala ang mga ginawa niya, kung paano niya tayo ginawang parausan. Ang mga sugat anak, hindi yan agad gumagaling. Pero balang araw, magiging peklat na lang ang lahat ng ito. Hindi na kasing sakit. Sa loob ng korte, habang ginagawa ang hearing. Ginoong Tasio, maaari mo bang ilahad ang mga detalye ng naging partisipasyon ni Jeronimo sa mga krimen laban kay Catalina, Nona at iba pang biktima? Opo, ako ang tumulong sa kanya nung simula. Pero nagsisisi ako. Sasabihin ko ang lahat ng nalalaman ko para mabigyan ng hustisya ang mga biktima niya. Ang testimonya ni Tasio ay naging sandigan ng maraming biktima upang ilahad ang kanilang kwento. Ang kanilang mga tinig ay nagbigay buhay sa katahimikan ng kanilang trauma at sa wakas, nagtagumpay ang katarungan. Anak, tandaan mo, minsan hindi ang hustisya ng tao ang gumagana, pero may mas mataas na kapangyarihan na nagbabantay sa lahat. Natutunan kong kaya ko palang tumayo, inay, na kahit gaano pa kalaki ang pagsubok. Oo anak, ang mahalaga, ligtas na tayo. At ngayon, magsisimula na tayo ng bagong buhay. Opo, inay. Ha? Nona, anong nangyayari sa'yo? Hindi ko po maintindihan, inay. Ilang araw ko na po itong nararamdaman. Para pong bumabaliktad lagi ang sikmura ko tuwing umaga. Ha? Hindi. Hindi maaari to. Hindi maaari!